Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kumakabog ang puso ni Kelly habang naglalakad siya sa lobby patungo sa elevator. Pakiramdam niya ay nakakasalubong niya si Monty anumang sandali. Hindi pa siya kinabahan ng ganoon mula nang matanggap siya sa concept agency. Calm down. Ano ka ba? Linggo ngayon. Imposible nandito siya, so don't be silly. Pagkausap niya sa sarili. Sunod-sunod na huminga siya ng malalim. Nang kumalma siya, ay pumasok siya sa elevator. Habang naghihintay na makarating sa 8th floor, ay gumana ang kanyang imahinasyon. She imagined Monty standing beside her while she was studying his perfect appearance. It was unavoidable. Minsan lamang niya ito nakasabay, ngunit tila palagi na niya itong maaalala tuwing gagamitin niya ang elevator na iyon. Huminto ang mga paa niya. Napanganga siya paglingon niya at nakita si Monty. Bakit nasa office building ito gayong araw ng linggo? Gusto pa talaga ng tadhana na ipagdiinan sa kanya ang kagagahan na gawa niya na nagdaang araw? No, hindi ko pa tinatanggap na totoong nangyari iyon. That must be a dream. Hindi pwede mangyari talaga yun. Tatalon ako sa building na ito kapag nagkataon. What are you doing here? Tanong nito sa kanya. Hinanap niya sa mukha nito ang anumang indikasyon na may nangyari na nagdaang araw na maaaring kadulot ng pagsusuicide niya sa araw na iyon. But his face revealed nothing. Magtatrabaho? Sunday? Don't you have a day off? Meron. Day off ko ngayon, pero nagpunta ako dito para balikan ang mga trabaho na iwan ko kahapon. Nakakahiya kasi kay Mrs. Bermudez. Kailangan niya mga iyon bukas. Sabi ko na nga ba, tamang hinala ko na ikaw ang taong gumagamit ng elevator habang naghihintay ako sa 9th floor. Nag-aabang ka pala sa itaas kanina? Gusto niya itong tanungin tungkol sa mga nangyari na nagdaang araw, pero hindi niya alam kung paano sisimulan at paano kung mapapatunayan niya ang hindi lang panaginip ang mga eksena na nag-flash sa isip niya habang nag-aalmusal siya kanina. Paano kung kumpirmahin nito na totoo na hinalikan niya ito? Nanay ko, paano ko yung tatanong sa kanya? Bababa na rin ako. Na-curious lang ako kung ikaw nandito kaya sumilip ako. Sandali, pigil niya na isasara na sana nito ang elevator. Yes? May itatanong ako sa'yo. Ano nangyari kahapon? What do you mean? Diba? Magkasama tayo sa restaurant kahapon? Nalasing ba ako? I could say that. Yes, you got drunk. Napangimi siya. Suga pa sa alak na nga siguro talaga ang tingin nito sa kanya ngayon. Kung bakit kasi hindi niya kinontrol ang sarili niya na nagdaang araw. Bakit niya inubos ang wine na in-order nito? Hindi man lamang niya naisip na baka binili nito iyon para sa sarili nito at hindi para ubusin niya. Ha? Kailan ka ba tutubuan ng presence of mind, Kelly? Nung nalasing ako, anong sumunod na mga nangyari? I mean, wala na kasi akong matandaan kung paano ako nakauwi sa amin. Iyon ba? Nakatulog ka sa mesa. I called a taxi. Itinanong ko sa boss mo ang address ng mga magulang mo. Inihatid kita dahil nakita ko hindi mo na kayang umuwi mag-isa. Ano pa ang nangyari na ihatid mo ko sa bahay namin? Let me see. Kinapa nito sa memorya mga naganap. Pagpasok natin sa bahay niyo, wala ang parents mo. You were still drunk so I got you a hot drink. Tapos, a smile appeared on his lips. Why are you so eager to know? Or should I say, what are you so eager to know? Bumagsak ang mga balikat niya. Mukhang tapos na nga ang maliligayang araw niya. Mukhang may nagawa talaga siya kahapon na malaking kabalbalan na mahirap nang burahin. Ano na lamang ang iniisip nito sa kanya? Na bukod sa lasenga, ay nagiging manyak pa siya kapag nalalasing. She felt like she could really die right now. So totoo nga, I did something crazy yesterday. Nalulumong wika niya. Hindi na siya mag-apologize ng katakot-takot dito na lumabas ito ng elevator at lumapit sa kanya. What crazy thing are you referring to that you did? I don't seem to remember it. Tinignan niya ito sa mga mata.
Wala siya nabasa sa mga iyon na masama tungkol sa kanya. Kung ganun, wala akong ginawang kabalbalan? She asked hopefully. May sumilay ulit ng ngiti sa mga labi nito. He touched her chin. Of course not. It didn't do anything crazy, Kelly. Huminga siya ng ubod lalim. She was so relieved. Thank God. Panaginip nga lang talaga nakita niya sa isip niya. Hindi iyon totoo. Tila naaaliw ito habang pinagmamasdan siya. Are you okay? Oo, okay na ako ngayon. Pinagtawanan niya ang sarili dahil nag-worry siya sa isang bagay na tanging sa isip lang niya nag-e-exist. She was really stupid sometimes. Masyado ka na yata nag-aabala dahil sa akin. Salamat sa time mo. I'll go now then. Bye. Kumaway siya rito bago siya tuluyan naglakad patungo sa opisina ng Concept. Great. Wala akong problema. She smiled contentedly to herself. Ang sarap sa feeling na malamang hindi niya ipinahiya ang kanyang sarili. Kanina pa nakasubsob si Kelly sa trabaho. Kung hindi pa may kumatok sa opisina ng agency ay hindi madadivert ang atensyon niya. Monty, anong ginagawa mo dito? Ipinakita nito sa kanyang rilong pambisig nito. It's 1 o'clock. Nagulat siya na 5 oras na pala nakalilipas mula nang dumating siya sa opisina ng agency. Have you had lunch? No, wag mo nang sagutin dahil parang alam ko ng sagot. Nakagat niya ang ibabang labi. Nawala kasi sa isip kong oras. Just as I had guessed. Bababa rin ako para mag-lunch. Sumabay ka na sa akin. Para hindi magandang tanggihan niya ito pagkatapos ito nagbagandang loob na nagdaang araw na makinig sa mga problema niya sa love life niya at hatid siya sa bahay nila sa Fairview. Pinatay niya ang desktop ng computer. Pagkatapos ay kinuha niya ang purse niya at inilock ang agency. Nakalimutan ko itanong sa iyo kanina kung bakit nandito ka rin kahit araw na linggo. Wika niya kay Monty habang naglalakad sila. I'm always here even on Sundays. 7 days a week ka nagtatrabaho. Mas workaholic ka pa pala sa akin. Not really. Wala lang din kasi akong gagawin sa bahay. Kaya nagpupunta na lang ako dito. Wala ka bang kasama sa bahay? No, wala. Nasaan ang parents mo? Nasa hometown namin sa Zamboanga. Retired na sila pareho. Yung iba mong kapamilya, like your siblings, nasa Canada ang bunso namin kapatid na babae. She's working as a head nurse there. Nakatira naman sa Pasig ang sumunod sa akin. May pamilya na siya. He's working at China Bank. I'm the eldest. Basta sa mga isinaad nito, ay nabatid niya na hindi ito ipinanganak na mayaman. Kabilang sa working class ang pamilya nito, gaya rin ang majority. But he chose the entrepreneurial path and obviously he succeeded. He must have worked very hard to get where he was right now. Pinauna siya nitong pumasok sa elevator. Nagtaka siya dahil sa basement parking sila bumaba at hindi sa ground floor. Ang akala ko ba, hindi ka gumagamit ng sasakyan kapag nag-lunch ka para tipid sa gas? We'll dine somewhere else. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng Volvo SUV nito. Umupo ito sa driver's seat. Pagkatapos ay pinaandar ang sasakyan. Nangingiti siya habang nakaupo siya. Kailan lang, nang una siyang kausapin ni Monty pero heto't pangatlong beses na siya nakasakay sa SUV nito. Akalain ba niya na mali ang una impresyon niya rito na suplado dahil friendly naman pala ito? Lalo tuloy niya ipinagtaka kung bakit wala itong girlfriend. Ilang taon ka na? Tanong niya. 30. Why? Wala lang. Kung 30 years old na ito, dapat ay nagsasettle down na pinag-iisipan nito. Sa kanyang palagay, ay napakaswerte kung sino man ang babaeng iyon na pakakasalan nito. And you? How old are you? 24. By any chance, do you have any plan on settling down in the near future? Pareho pa sila ng iniisip. Kung bakit kasi naitanong-tanong pa niya rito edad nito. Nalagay tuloy siya sa hot seat ng di oras. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito dahil sa totoo lamang ay hindi niya iniisip ang tungkol sa pag-aasawa. Pero hindi naman siguro dahil sa hindi niya ikinokonsidera na magpakasal kay Matt. It was just that she had placed more consideration into the business that she was planning to put up. Tama, iyon lang ang dahilan. Masyado siya excited sa sisimulan niya negosyo, kaya hindi niya masyado na pag-iisipan ang future nila ni Matt. But it didn't mean that she valued him any less. Oo naman, syempre, kasama palagi yun sa mga plano ko, ang maikasal kami ni Matt. After all, 2 years na kami. Kung tutuusin nga, pwedeng-pwede na kami magpakasal anytime. Dahil ang tagal na rin naming dalawa. Sino pa ba ang lalaking pakakasalan ko maliban sa kanya? She babbled. Nang tignan siya nito ay napakunot ang kanyang noo dahil bigla naging seryoso ito.
Naisip niya na kaya sigurong tahimik nito dahil hindi na ito nakikinig sa kanya at may tumatakbong tungkol sa besta sa isip nito. Nanahimik na lang din siya hanggang sa marating nilang restaurant na tinutukoy nito na kakainan nila. Napakasosyal tignan niyon sa labas pa lamang. Parang ayaw na tuloy niya bumaba ng sasakyan nito. Nag-iipon siya kaya hesitant siya na gumastos ng malaki para sa isang lunch lamang. Lumipat na lang kaya tayo. I won't advise that. They have the best food and service here. I want you to experience it. Kasi, please don't turn me down. Minsan lang ako mag-invite na ibang tao sa mga lugar na paborito kong puntahan, gaya ng restaurant na ito. Ang hirap palang tanggihan ito kapag ganoon nakikiusap ito, para hindi niya mahanap sa puso niya na i-disappoint ito. Okay, sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang manahimik ito kanina, ay ngumiti ito. Thanks, wait there. Bumaba ito at pinagbuksan siya ng pinto. Na-appreciate niya ang pagiging gentleman nito. Rare na kasi ang chivalry sa mga kalalakihan sa panahong iyon. Kapag si Matt ang kasama niya, ay pinapabayaan siya nito na bumabang mag-isa ng sasakyan nito. She didn't mind it before, pero ngayon nalaman na niya kung paano magtrato si Monty ng mga babae. Bigla ay nahiling niya na sana'y katulad ito ni Matt. Pinagalitan niya ang kanyang sarili sa naisip. Mali ni ihambing niya rito kay Matt. Lalong mas mali na mas pabora niya ang mga ginagawa ni Monty sa kanya kaysa sa sarili niyang kasintahan. Pumasok sila sa restaurant. Nalaman niya may reservation lamang ang restaurant na iyon at nakapagpa-reserve na si Monty ng table for two bago pa man sila dumating. Ang ibig bang sabihin niyon, bago pa siya nito puntan sa agency, iniplano na nito ang pag-lunch kasama siya sa restaurant na iyon? Baka gusto lang niya na makakasama. Wala kasi siyang makausap sa opisina niya dahil walang pasok ang mga empleyado niya. Bored na siguro, konklusyon ng isip niya. Pagkaupo nila, nagpaalam na sila si Monty na pupunta ito sa kitchen restaurant. Personal daw nitong kakausapin ng chef tungkol sa order nila. Ngayon lang niya nalaman na pwede pala ang ganoon. Sobrang VIP siguro ang treatment sa mga patrons ng restaurant na iyon. Hinihintay niya pagbabalik nito nang mapadakon tingin niya sa table na di kalayuan sa kinaroroonan niya. Bumuka ang bibig niya na makita kung sino ang naroon. Si Matt, may kasama itong babae. Ayaw sana niya mag-isip ng masama, pero ang nakikita niya sa kilos ng mga ito ang mismong lumalason sa isip niya. Naka-appreciate ang babae kay Matt. Parang masayang-masaya mga ito dahil nagtatawanan pa mga ito. Hinampas ng babae sa dibdib si Matt. Kinuha ni Matt ang kamay nito at hinalikan. Tila may mabigat na bagay na nahulog sa ulo niya buhat sa kisame. Nagtaka si Monty nang balikan niya si Kelly sa table nila at makitang wala na ito roon. Tatanungin pa naman sana niya ito kung gusto nito ng sashimi. Ipinagmalaki kasi sa kanya ng head chef ng restaurant ang malaki at sariwang tuna na nasa kitchen ng restaurant. Where did she go? Did she already leave? Kung sa ladies room ito nagtungo, napansin na sana niya ito dahil madadaanan nito ang open kitchen. Nagtanong siya sa isang food attendant. Nakita raw nito lumabas ang kasama niya. Tila may nais pa itong sabihin pero hindi na niya hinintay na matapos ito dahil baka makalayo na si Kelly. Lumabas siya ng restaurant. Nakita niya si Kelly na nakatayo sa tabi ng sasakyan niya. Nasense niya na may kakaiba rito. Wala itong kagalaw-galaw. Her whole body was tensed. Kelly, what are you doing here? Umalis na tayo. Bumalik na tayo sa office. Why? Hindi ito nagsalita. Pinagmasdan niya mukha nito. Saka lang niya napansin na namumutla ito. Hindi lang iyon. Her eyes looked as if they were crying. Only there were no tears. What happened? Wala. Tila iniiwasan nitong lumingon sa restaurant. Nagkahinala siya. Wait here. Bumalik siya sa restaurant. Monty, huwag kang pumunta riyan. Hindi niya pinakinggan ito. Hinayo niya ang tingin ng buong restaurant na nasa loob na siya. Tumigil ang paningin niya sa isang partikular na mesa. Nakapwesto roon ang boyfriend ni Kelly. May kasama itong babae na hindi na niya pinag-aksayan ng panahon na pagmasdan pa. Nilapitan niya ang mga ito. Don't be upset, babe. Look at the bright side. Wala na tayong problema dahil alam na ni Kelly ang tungkol sa atin. We don't have to meet secretly anymore. Shut up! Pabulyaw na sabi ni Monte sa kasama nito. Why are you with me? Ano pang ginawa ko? Kayo naman dalawa nag-usap pa. Hindi ako nakialam. Hindi ka ba talaga tatahimik? Hindi nito natapos ang sinasabi dahil hinila na niya ito sa kwelyo ng damit nito. Napatayo ito. What the? You asshole? Sinaktan mo na naman si Kelly. I cannot forgive you for that.
Itinulak niya ito sa dingding. Don't show up on her again. I will not allow you to talk or even go near her again. Sino ka ba sa akala mo para utusan ako? Pasigaw na sabi nito. I'm someone you wouldn't wish to mess with. Wika niya sa mapangarib na tono. Matt, huwag mo na siyang kalabanin. Mukhang big shot na tao siya. Baka malagay ka lang sa peligro sa trabaho mo. Kumuyom ang kamay nito. Inakala niya na susugurin siya nito ngunit hindi pala. Hinila nito ang kasama nito paalis ng restaurant na iyon. Mas mabuti nga na nakita ni Kelly si Matt na may kasamang ibang babae para matuldo ka na ang kanilang relasyon mga ka-Felicidad. At si Monty na lang ang mahalin niya. Kaya naman, abangan!